Ang alamat ng buwan na nahihiya isinulat ni Nicole A. Toscano. Noong unang panahon, bago pa nahati ang araw at gabi, ang kalangitan ay may iisang liwanag lamang, ang buwan. Siya ang pinakamaliwanag sa lahat ng nilalang sa langit. Kapag siya'y sumisikat, ang lupa ay napupuno ng init at liwanag. Ang mga halaman ay sumisigla at ang mga tao ay ligtas na nakakagalaw kahit sa gabi. Sa tuwing lalabas ang buwan, maririnig ang paghanga ng mga bituin. Napakaganda ng iyong liwanag, buwan, wika ng mga bituin. Walang makapapantay sa iyo, dagdag ng mga ulap. Ngunit sa bawat papuri, lalong lumalaki ang pagmamataas ng buwan. Ako ang nagbibigay buhay sa mundo, mayabang niyang sabi. Kung wala ako, walang liwanag, walang init, walang pag-asa. Isang araw, mula sa liwanag ng kalangitan, nilikha ng bathala ang isang bagong nilalang, ang araw. Tahimik at banayad ang kanyang ningning, ngunit kakaibang init na dala nito. Init na hindi nanunog, kundi nagyayakap. Sa unang pagkikita nila, nakaramdam ang buwan ng kakaibang damdamin. Buwan, wika ng araw, marahan ng tinig. Nais kong makibahagi sa pagbibigay liwanag. Ikaw sa gabi, ako sa umaga, upang walang sandaling magdilim ang mundo. Sandaling natigilan ng buwan. May bahagi sa kanyang nais pumayag, ngunit nanaig ang takot. Makibahagi? Sabi niya, pilit na tumatawa. Mas maliwanag ako kaysa sa iyo. Hindi kita kailangan. Tahimik na lumayo ang araw. Hindi siya nagtampo, hindi rin nagalit. Bago siya tuluyang umalis, mahina niyang sinabi, kung sakaling kailanganin mo ako, nandito lang ako. Ngunit hindi iyon narinig ng buwan, o ayaw lamang niyang marinig. Dahil sa inggit at takot na maagawan ng paghanga at takot na masaktan, gumawa ng lihim na kasalanan ng buwan. Sa isang sandali ng kadiliman, sinubukan niyang tabunan ang liwanag ng araw. Nagresulta ito sa matinding dilim, nalanta ang mga halaman at natakot ang mga tao sa lupa. Mula sa itaas, nakita ng bathala ang nangyari at tinawag ang buwan. Buwan, malakas na tinig ng bathala. Bakit ginamit mo ang iyong liwanag upang saktan ang nagbibigay liwanag din? Nanginginig ang buwan. Sa unang pagkakataon, hindi niya inisip ang sarili, kundi ang araw. Ayokong mawala siya, bulong ng buwan. Ngunit natakot akong mas mahalin siya ng mundo kaysa sa akin. Tahimik ang bathala bago nagsalita. Hahayaan kitang manatili, wika niya. Ngunit ang iyong liwanag ay magbabago ayon sa bigat ng iyong konsensya. Mula noon, hindi na laging buo ang buwan. Kapag bahagya ang kanyang pagsisisi, kalahati lamang ang kanyang liwanag. Kapag labis ang kanyang hiya at pananabik, tuluyan siyang nawawala sa kalangitan. Ngunit kahit kailan, hindi nawala ang araw. Tuwing nawawala ang buwan, ang araw ay sumisikat kinabukasan. Mas mainit, mas banayad, na para bang sinasabing, nandito pa rin ako. Sa bawat paglitaw ng buwan, maririnig ang kanyang bulong sa hangin. Patawad, mahal kita, kahit sa malayo. At sa paglipas ng panahon, natutunan ng buwan na ang tunay na liwanag ay hindi nasusukat sa ningning, kundi sa kakayahang magmahal kahit may kapalit na sakit. Hanggang ngayon, kapag tinitingala ng mga tao ang kalangitan at nakikitang nagbabago ang hugis ng buwan, naaalala nila ang alamat ng buwan na nahihiya. Na ang ilang pag-ibig ay hindi kailanman nagtatagpo, ngunit hindi rin kailanman nawawala. Wakas. Nahanap mo ba ang Easter egg? Hindi?
Okay lang. Thank you.